Hey mga brods, Joshua Monzon. Yes, alam ko nga nasa Titan Ultra Gel Risers na. Ito pong si Joshua Monzon na dating Northport din naman. Kaya nga gusto na nga rin kunin ito ng San Miguel Beermen as well as ito pong si Cade Flores. Yes, dalawa yung gustong kunin dito ng SMB. Pero ito nga si Joshua Monzon, matagal na ito mga brods, Northport pa lang. Gusto na nilang kunin. Ito pong si Joshua Monzon, di nga lang natuloy-tuloy. Bakit mga bros? Dahil mas ginugusto nilang kumuha ng mga draft picks na rookies na point guard din mga kabrods. Kaya na uudlot yun. Pero ito nung nakikita nilang ito pong si Joshua Monzon, medyo maangat na naman yung laro dito sa Titan. Nakakatulong kina Calvin and kina Cade Flores mga kabrods. Kaya gusto ulit nilang kunin ito pong point G na ito. Gusto nga rin nila kasi na may magbo-boost din dito sa point guard position ng SMB. May mga players din kasi dito mga bro, sabi nila na medyo inconsistent na. Hindi na nga rin daw masyadong nagpapakita. Medyo nalalabuan na sa performance. Kaya mga kabrods, kailangan din nila na may pang boost sa point guard position. Bakit? Ito po kasi si Joshua Monzon and one of the best guard din naman dito sa PBA. Talagang booster rin na point guard. Ito bakit? Explosive na point guard, kayang umiscore. Ang napakabilis na point guard mga broads. Tapos ang ganda rin ng depensa. Maayos din ang outside shooting. Kumbaga kapag kailangan mo ng scoring, they will go to Joshua Monzon pag dito sa Titan Ultra Gel. Kaya nga dito sa SMB talagang tiba-tiba sila kung makuha nila. Ito pong si Joshua Monzon. Hindi naman din basta-bastang player. Ito pong si Monzon mga kabrods. Kumbaga parang merong CJ Perez 2.0 rin. Tapos hindi lang naman si Monzon. Maski ito pong si Cade Flores. Ito pong si Cade Flores naman, yung big man naman, yung wings naman rather, ng Titan Ultra Gel Risers gusto rin kunin ng SMB. Ito kasi napaka-physical na player ito Kumbaga parang nahawa ito kay Calvin Nabueva sa laruan. 6'4" to 6'5" ang height din nito ni Cade Flores. Malaking tulong naman ito para sa San Miguel Beermen. Yes, alam din naman natin si Cade Flores, one of the physical player rin naman ito na wings dito sa PBA. Yung footwork nito, yung scoring nito, outside shooting parang mga kabrods, malaking tulong na ito para sa SMB. Bakit kailangan pa magpalakas ng SMB? Nalakas din naman ng mga wings din nito. Yun nga mga brods, ang SMB tuloy-tuloy pa rin. Gusto nga nilang kunin ulit yung kampyonato ngayong All Filipino Cup. Para syempre, yan din naman talagang goal ng bawat lahat ng kupunan dito. Makapag-kampiyon ka ulit and back-to-back pa. Kaya nga ito pong SMB, tinatrabaho nila ito. And yun gusto nilang mapalakas lalo yung core nila. Kung saan ito pong si Cade Flores mas mapapalakas pa lalo ang San Miguel Beermen. Tapos magpapasko pa. Diba mga kabrods? Kaya maganda kung mabigyan mo ng maayos ng standing ang iyong kupunan bago magpasko. Para naman okay na okay ang kanilang team mga kabroad, secured na sa playoffs round. Kaya nga ito pong si Cade Flores, once na makuha ito ng SMB, ang daming matutulong nito sa ilalim pa lang. Makakatulong na kina Bronyal, Fajardo yan, Tautua, tapos outside shooting pa mga kabrods, pwede magawing shooting guard pa nga ito pong si Cade Flores. Tapos ang ganda pa sa depensa. Yan ang isa sa mga binabayaran sa kanya sa Titan Ultra Gel Risers. Dahil ito pong depensa ni Cade Flores, napakabigat din kasi mga brods, bato-bato, antigas din kung dumepensa. Kaya yan ang makagandahan sa kanya, hindi ito natitinag maski import ang pumaposte sa kanya. Dahil tignan naman ang katawan, bato-bato rin, di ba mga kabrods? Kaya wala ka ng talo dito. Talagang ball package ang laruan ni Cade Flores. Kaya mga brods, sa tingin nyo ba, Joshua Monzon plus Cade Flores, sa tingin nyo ba dapat i-push ito ng San Miguel Beermen? Komento mo lang po nyo dito mga brods. Isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods, yung bagong player ng Titan Ultra Gel Risers na si Aris Junicio na yun, na-trade nga ng Magnolia kay Chris Kun. And laking dagot na naman ito para sa Titan Ultra Gel Risers. Sabi nila parang farm team din naman itong si Titan Sabi nga nila mga kabrods, dahil ito pong Titan bagong pasok nga sa PBA pero parang nagpakilala as farm team agad dito sa lahat ng PBA fans. Dahil ito pong si Chris Kun, ang kanilang rising star, trinade agad kay Aris Junicio ng Magnolia. So sayang na sayang. Pero ito pong si Aris Junicio,
take note isa rin ito sa mga best player rin ng Magnolia, kaya parang okay rin yung trade, pero syempre talo pa rin ang Titan doon. Pero ito nga pong si Aris Dionisio mga brods, every season, ang maganda lang dito kay Aris Dionisio mga kabrods, kada season nagkakaroon ng improvement ito pong player na ito. Outside shooting, yes, isa ito sa mga shooting guard, one of the best shooting guard din ng Magnolia kapag kailangan ng scoring mga kabrods. Yes, kahit ako pag nanonood ng Magnolia games, nakikita ko rin talagang isa sa mga gunners nila ito pong si Aris Dionisio. Tapos isa rin sa mga kanyang ginagawa yung depensa. Ang ganda rin ng depensa ng 6'4" forward o shooting guard na ito. Pero ito, ayon din sa reports and rumors, ang Barangay Nebra San Miguel ay interesado rin para kay Aris Dionisio, lalong-lalo na't nawala pa sa kanila yung mga wings katulad na lang ni na Jamie Malonzo, ni na Aljon Mariano, 'di ba, nawala rin sa Barangay Nebra San Miguel. Tapos ito pong si Aris Dionisio ay fit na fit nga daw para sa Barangay Nebra San Miguel ito. Tapos fit pa, sakto pa na nasa Titan ulit ito dahil parang iniisip lang din ng Ginebra na Northport Batampier ito na farm team lang din pala dahil trade din si Chris Kun. Kaya nga okay rin kung ito pong si Aris Dionisio ay ma-negotiate ito ng Barangay Nebra San Miguel. Onting kembot lang, onting ligaw, onting under the table lang yan. Papayag naman yan yung Titan Ultra Gel Risers, diba? Kaya nga ito pong si Aris Dionisio, malaking tulong ito para sa Barangay Nebra San Miguel in terms of offense. Yes, sinabi ko na, outside shooting kanina mga kabrods, tapos yung footwork pa sa perimeter niyan, yung footwork din sa ilalim, ang ganda. Ang ganda kasi ng bitaw na ito po ni Aris Dionisio, yung stroke na ito. Kaya okay ito sa Ginebra dahil gusto nga rin ng Ginebra ng scorer. Yan din yung kulang sa kanila. Diba, ang daming nawalang scorer sa kanila. Tenorio, Ahamisi, Malonzo, mga kabrods, Pesumal. Kaya ang hirap kailangan din bumangon ng Ginebra, kailangan silang bumawi dito sa players. Kaya ito, kailangan din nila ng Aris Dionisio na isa rin ito sa mga nagpapakamot ulo sa Barangay Nebra kapag Manila Clasico na yung Ginebra tapos Magnolia Hotshots. Kaya ito, okay na okay rin kung makuha ito ng Barangay Nebra San Miguel. Pero yun nga, sino nga yung i-offer naman ng Ginebra kung gugustuhin nila? Ito pong si Aris Dionisio dahil syempre di rin naman na basta-basta ito pong value niyan kasi yung value niyan si Chris Kun. Kaya kailangan mo ng maayos na offer dito para syempre hindi medyo halata yung ito pong mga under the table trade na ito. Pero mga kabrods, kung ito yung makukuha ng Ginebra, hindi naman sa sinasabi kong lalakas agad, ito naman yung unti-unting progress sa Ginebra kung sakaling makuha nila si Aris Dionisio dahil ang daming nga rin matutulong ni Dionisio kung alam nyo lang mga kabrozel. Ang daming na-improve nito sa Magnolia, ang daming na-improve dito kay Coach Chito Victolero dati. And etong nga, maski si Coach Tenorio nahawakan nga rin ito pong si Dionisio, hanga nga rin din siya dun sa batang yun. Sadyang kailangan lang nila ng Chris Kun sa Magnolia. Kaya ikaw mga brods, sa tingin mo ba kailangan ng Barangay Nebra San Miguel lang isang Aris Dionisio? Kaya komento mo lang po mo dito mga brods at isa-isa natin. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball Trade Hoops. Yun lang, I'm out.